sa set. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-match din ang fingerprint ng kapatid ni Bamban Mayor Alice Guo sa fingerprint ng isa pang Chinese national. Sa gitna niyan, inilabas din ng NBI ang resulta ng pagkukumpara sa fingerprint ng alkalde at ng kapangalan niyang si Alice Leal Guo na taga Quezon City. Nag-alok na po ng perang pabuya ang NBI para mahanap ang katukayo ng alkalde. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alice Leal Guo ng Bamban Tarlac at Alice Leal Guo ng Quezon City. Sa investigasyon ng Senado, unang naungkat kung bakit meron dalawang Alice Leal Guo na iisang pangalan pero magkaibang mukha sa record ng National Bureau of Investigation o NBI. Matapos ang ilang linggong paghahanap, ang Alice Leal Guo ng Quezon City hindi pa rin natutunton. Kaya ang NBI may alok ng pabuyang 50,000 pesos. Oras daw na matunton, merong gustong itanong ang NBI sa taong ito. Anong tanongin natin? Anong kasong pwede niya? Ay, concealing true name. Pwede. Diba? O, imbestigahan natin. Bakit mo ginawa yun? Sino may utos sa'yo? Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo, eto, Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak ka sa Tarlac. O, bayaran kita ng 20,000, kuha ka. Ay, for whatever purpose. Kung ano man ang pakay nila. Hindi malinaw kung may kaugnayan ng Alice Guo ng Quezon City kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Pero matatanda ang sabi ni Senadora Riza Ontiveros, posibleng kinuha ni Mayor Guo ang identity ng Alice Leal Guo ng Quezon City. Sa pagsusuri ng NBI, lumabas naman na ibaraw ang fingerprint nito sa fingerprint ni Mayor Guo at Guo Huaping, ang Chinese national na sinasabing si Mayora rin. Nagpulong naman kanina sa COMELEC sina NBI Director Jaime Santiago at COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hiniling ng COMELEC na mabigyan sila ng findings ng NBI na pwede nilang magamit sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na posible nilang isampalaban kay Guo. May kaugnayan daw ito sa posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Ang mga fingerprint ni Guo nung magparehistro ito bilang botante, ikukumpara ng mga fingerprint expert ng COMELEC sa fingerprint ni Guo Huaping at Mayor Guo na mula naman sa NBI. Take note, ang COMELEC ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC. Kung mako-confirm na yung fingerprint na nasa amin ay yung fingerprint nung Alice Guo na nasa kanila, so iisa yon. And therefore, kung yung fingerprint nung namang Guo Huaping at saka yung nasa amin ay iisa rin, so kayo na magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Inanunsyo naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang findings ng NBI na ang kapatid ni Mayor Guo na si Wesley Leal Guo at ang Chinese national na si Guo Shangdian ay iisa. Ayon kay Gatchalian, nag-match din ang fingerprint ni Wesley at Guo Shangdian na dumating sa Pilipinas mula Fujian, China noong 1999 gamit ang Chinese passport. Dagdag ni Gatchalian, si Wesley ay incorporator ng SIDAG Realty Corporation kung saan din umano majority owner si Mayor Guo. Sabi ng senador, pinapakita nito na inabuso ng pamilya Guo ang late registration process para palabasin na sila ay mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ayon naman sa abogado ni Bamban Mayor Alice Guo, hindi pa opisyal na naipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI. Aalamin pa niya sa kanyang kliyente ang reaksyon dito. Pero sakaling may magsampa ng kaso kaugnay niyan, susuriin nilang maigi kung totoo ang naturang mga dokumento. Inaalam pa rin daw ng abogado ni Guo kung makakadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig ng Senado. Umarangkada na po ngayong araw ang enrollment sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2024-2025. At nakatutok si Mariz Umali.
Dahil kulang 4 na linggo na lang bago magpasukan, maaga kinumpleto ni Eileen ang requirements sa enrollment ng anak na mag-grade 7 sa Quezon City High School. Gusto ko pong makatapos siya ng pag-aaral po, ma'am. Na hindi na magaya sa amin na ng papa niya po, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Para po hindi na maranasan yung hirap. Bagamat kabado sa bagong eskwela, excited din naman daw si Sian na ngayon pa lang, desidido nang maging seaman balang araw. Sobrang saya po. May mga bago po akong magiging kaibigan. Tapos may bago po akong matututunan. Dahil naman daw sa taas ng mga bilihin at hirap ng buhay, kaya sa pampublikong paaralan pa rin piniling i-enroll ng solo parent na si Roque at ng guardiang si Monique, ang kanilang mga anak. 3 po kasi silang magkakapatid. Kahit papaano, mas makakamenos po kasi may mga libreng school supplies, uniform, tsaka mga sapatos, ganyan. Hindi na bibili yung magulang nila para sa kanila. Kasi baon pa nila araw-araw, pamasahe. Budget na budget po talaga. Dito sa Quezon City High School, aabot na raw sa 70% ng school population ang nakapag-enroll na. Ayon sa DepEd, pwedeng mag-enroll hanggang July 26. Pero madalas ay tumatanggap pa rin naman daw ang mga public schools tulad nito ng mga enrollees hanggang kahit sa mismong pasukan na sa July 29. Meron din mga private school na transferee na galing sa ibang eskwelahan. Siguro sa iniisip nila sa mahal ng tuition. So hindi naman mga 20% lang siguro. Sa panahon ngayon sa tingin ko, lahat ng mga magulang gusto talaga yung medyo eskwelahan na maganda at kalidad at makakatipid sila sa hirap ng buhay ngayon. Ngayon pa lang pinaghahandaan na rin daw ng mga guro ang full face-to-face classes na magsisimula sa July 29. Dagsa na rin ngayong araw ang mga magulang at guardians sa Tandang Sora Elementary School sa Quezon City para i-enroll ang kanilang mga anak. Simula kasi ngayong araw, tumatanggap na rin ng mga bagong mag-aaral ang eskwelahan. Mas maaga naman ang enrollment sa Fort Bonifacio High School sa Taguig. May mangilan-ngilan na ring mga nag-e-enroll sa Samal South Elementary School sa Bataan. Pati na sa mga pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. May panawagan ang Embahada ng China sa Pilipinas matapos matagpo ang patay ang isang Chinese at isang Chinese-American na biktima umano ng kidnap for ransom. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang aktwal na pag-retrieve ng mga otoridad sa 2 bangkay ng lalaki sa barangay Patintinan, Sangay, Camarines Sur noong June 24. Nakabalot sa kumot at umano'y inilaglag sa bangin. Batay sa autopsy, walang nakitang malalang sugat o tama ng bala ang mga biktima maliban sa mga pasa sa katawan. Lumabas sa investigasyon ng isang biktima ay Chinese at ang isa naman ay Chinese-American, parehong biktima ng kidnapping. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, hinahanap nila ang mga huling kausap ng 2 biktima. Ang kanila daw kinatagpo, mga Chinese nationals dito sa Pilipinas. Supposedly, yung kakatagpuin po nila dito sa Pilipinas ay mga engaged din po sa business at they were invited na pumunta po sa Pilipinas for a possible business venture. So, yun po ngayon yung direction po ng ating investigation dahil hinahanap po natin ngayon kung sino po yung supposedly kakatagpuin po nila nung sila ay dumating. June 20 dumating sa bansa ang mga biktima at may sumundo raw sa mga ito sa airport. Nakausap pa raw noon ng isa sa mga biktima ang kanyang asawa sa telepono. Pero bandang hapon, hindi na raw ito makontak. Kinabukasan may tumawag na sa kaanak ng mga biktima at nanghihingi ng 5 million yuan o katumbas ng 40 million pesos na ransom. Nakapagpadala pa raw ng pera ang pamilya pero hindi na kumontak ulit ang nanghingi ng ransom. Ng June 23 po ay nakipag-ugnayan po yung abogado po ng isa sa mga biktima regarding nga po doon sa isa sa mga nawawalang biktima. At then nung June 24 po ay naka-receive po sila ng information po sa provincial director po ng Camarines Sur at informing them na may 2 nga pong found na dead body.
Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na nakidnap nga at pinatay ang isa nilang kababayan. Nananawagan rin ang Chinese Embassy sa Pilipinas na gawin ang lahat para protektahan ang mga Chinese national sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagpulong si Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador Huang Xilian para palakasin ang laban kontra transnational crime. Hinikilala rin daw ng China ang kampanya ng Pilipinas kontra sa illegal na offshore gambling o POGO. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa ikasyam na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China, pinalutang ng China ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Git ng Pilipinas, hindi ito papipigil sa pagprotekta sa mga interes nito. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17 na ikinasugat ng isa sa kanila. Nagpulong dito sa bansa ang mga kinatawan ng China at Pilipinas sa ilalim ng bilateral consultation mechanism. Sabi ng DFA, kapwa sumang-ayon ng dalawang bansa na pababain ang tensyon o mag-de-escalate at humanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa parehong panig. Binanggit din ang pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at lumikha ng mga kondisyong pabor sa dialogo. Pero idiniin din ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Vice Foreign Minister ng China na hindi papipigil ang Pilipinas sa pagprotekta ng mga interes, soberanya, sovereign rights at jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Pero paghimok ng China sa Pilipinas, hayaan ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal kasama ang China. Kasabayan ng panawagan sa Pilipinas na itigil ang umano'y pang-udyok at pagbalik sa dialogo at konsultasyon. Nililinaw namin sa Chinese Embassy kung anong ibig sabihin nito sa magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon pero wala pa silang tugon. Para sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, the way they've been using that word is they would prefer that only the two countries be involved in whatever is necessary to manage the disputes, and they do not want the intervention of any third party. And the only problem I see with that is that we have been attempting to do things basically on our own, but China keeps accusing the Philippines of being a puppet of another party. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mangyayari ang pagsasabi pa ng Pilipinas sa China tuwing may rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang aktibong naval post sa Ayungin Shoal. 9 beses na nag-usap ang China at Pilipinas sa ilalim ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM. Ang BCM ay binuo noong 2017 para dito pag-usapan ang mga sigulot para hindi na ito lumala. Katunayan na pagkasunduan na rin itong Enero ang de-escalation o pagpapababa ng tensyon, pero halos sunod-sunod pa rin ang mararahas na aksyon ng China. Tulad ng mga pagbomba ng tubig na ikinawasak ng Unay sa May 4. At ito ang naudlot na resupply mission nitong Hunyo kung kailan binangga ang bangka ng Pilipinas ng China Coast Guard na armado pa ng mga patalim. The BCM is an ongoing process. For me, it has yet to really prove its effectiveness given that this is what 9th meeting. Ang attitude natin dapat una is mutual respect. They also have to be willing to compromise. Hinintay pa namin ang sagot ng Defense Department at AFP sa magiging latag ng mga RORE mission pagkatapos ng pulong na ito ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit walang bagyo, posible pa ring maranasan ang masamang panahon sa ilang lugar dahil po sa thunderstorms at 2 pang weather systems. Kabilang dyan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin umulan bukas sa Metro Manila bago magtanghali o di kaya'y sa hapon o gabi. Sa iba pang bahagi ng Luzon, may pag-ulan din sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Matitindi po ang ulan sa ilang probinsya kaya doble ingat po. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao.
Asahan ang malalakas na buhos ng ulan, bugso ng hangin at pagkidlat at pagkulog kapag may intense thunderstorms. Maging alerto dahil bukod po sa baha o landslide, posible ring pagmulan yan ng buhawi o ipo-ipo. Sa Aklan na nga, napahinto ang ilang beachgoer nang mamataan ang isang ipo-ipo na nabuo sa Bulabog Beach sa likod lang ng Boracay. Kapansin-pansin din ang maitim at makakapal na ulap. Ayon po sa kumuha ng video, tumagal ng halos 30 minuto ang ipo-ipo na yan bago tuluyang nawala. Wala namang nasaktan o naitalang pinsala. Sa Sultan Kudarat, 6 na pamilya naman ang apektado ng landslide sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Ayon sa ilang residente, nagsimula munang magbitak-bitak ang lupa bago tuluyang gumuho. Maaring lumambot daw ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Nagsisimula na po ang pagbuo ng alyansa ng mga political party para sa darating na eleksyon 2025. Alin sa mga partido kaya ang magsasani puwersa? Yan po ang tinutukan ni Jonathan Andal. Madaragdagan pa umano ang kaalyansa ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party, ayon kay Representative Ace Barbers, sasama na rin daw sa koalisyon ng kanyang partidong Nationalista Party. We are in the process of firming up yung alliance between the Nationalista and the Partido Federal ng Pilipinas. And we would like to align with them in order that we can show and manifest the support of the party sa lahat ng programa ng ating Pangulo sa pagpababago ng Pilipinas at sa pagpapaunlad nito. So soon, even probably baka bago matapos itong buwan na to, magkakaroon kami ng signing. Sabi ng presidente ng PFP na si South Cotabato Governor Jun Tamayo, hindi pa final ang usapan nila sa NP. May mga negosasyon pa raw sa terms ng alyansa ng dalawang partido. Ang oposisyon na Liberal Party, 4 na ang kinukonsiderang pambato sa Senado. Ayon kay LP President Representative Edsel Lagman, hindi nila bubuuin ang 12 pangalan dahil limitado ang kanilang pondo. Pero kinukumbinsi daw nila si dating Vice President Leni Robredo na tumakbong senador kahit pa nauna na niyang inihayag na pagka-alkalde sa Naga ang nais nitong takbuhan. It's a continuing effort, but we always respect her decision. If she will run for a local position, we are asking her to be active in the national campaign. Iminungkahi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bumuo ng koalisyon ng anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang balitang ilan sa pamilya Duterte ang posibleng tumakbo para sa pagkasenador. Pero sabi ni Lagman, we are not seriously considering any alliance with the Duterte forces or the Marcos forces. Sa ngayon, sinabi ni Lagman na kasama ng LP sa koalisyon ang Magdalo at ang bagong partido na Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Ang koalisyon naman ng Makabayan Bloc sa Kongreso bubuo daw ng sariling senatorial slate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Mommy Marian needs help! Sa kanyang FB Reel, makikitang na-stuck sa kanyang buhok ang toy car ng kanyang bunso na si Sixto. At dahil Sixto feels sorry for his mommy, ay, napaiyak na lang siya. Ay. Jimin and Jungkook are set on an adventure. Para yan sa kanilang travel show na Are You Sure? Na mapapanood sa isang streaming platform. Last year pa na-film ang series kung saan nag-travel sila all over the world. Kilig na naman ang hatid ng Team Barda sa kanilang latest TikTok video. Tila sinusubuan kasi ni Barbie si David pero ang ending, hindi in-expect ng fans. Mapapanood na ang kanilang pelikula na That Kind of Love this July 10. Nag-walk out si Senadora Nancy Binay sa gitna ng pagdinig ng Senado matapos magtalo sa kung saan hinugot ang alegasyong umabot sa 23 billion pesos ang new Senate building project. Ang pagdinig ay kasunod po ng utos ng Senate President na i-review ang proyekto kung maluho. Nakatutok si Mav Gonzalez. Unang
araw pa lang ng pagdinig ukol sa ipinapatayong new Senate building, nagkainitan na sina Senate Committee on Accounts Chairperson Senador Alan Peter Cayetano at ang pinalitan niyang chair na si Senador Nancy Binay. Ayon kasi kay Binay, walang basihan ang binanggit na 23 billion pesos noon ni Senate President Cheese Escudero bilang kabuoang halaga ng new Senate building. Ginugulo mo yung hearing wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Mr. Chairman, yan po ang sinabit sa akin. Diba, ang galing ng staff. pinag-uusapan natin ngayon, yung side ng DPWH. Yes, and to me first, Senator Ang Nancy. problema I'm kasi, still the Mr. chair. Chairman, No, ang problema sa iyo, you keep going around. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Because he total, ayan yung 23 bill, ayan ang 20. Tinanong din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na landscaping para sa new Senate building. dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin. Bakit wala pa? March 2023 yung sulat sa iyo. Natanggal naman kayo last month lang So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa iyo March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pagdebate, doon tayo sa labas. Hanggang sa naungkat na ang isyu ng mga Binay sa Makati at mga Cayetano sa Taguig. Invento ka baka naman ito yung Makati, Taguig. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted murder. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo. Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Mag-Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. So, nakakayan. Si Senador Robin Padilla sinubukang mamagitan sa dalawa. Pwede po bang i-move na lang po natin po suspend? Paliwanag ni Cayetano, galing mismo sa Senate Coordinating Staff ng mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos para sa new Senate building. Kapag isinama ang ipinambili ng lupa na mahigit 1.6 billion pesos, aabutin ito ng mahigit 23 billion pesos. Pero giit ni Binay, hindi naman sakop ng ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Gusali lang ang pinag-uusapan, bagay na pinag-awayan na naman ng dalawa. Ang problema hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman, ikaw nga hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabing 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Kasi out of order ka na. DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Thank you. Sorry. Ma'am, there is none. Nag-walk out sa pagdinig si Binay. Tabu ang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. It reminds me of 2015. Mukhang doon talaga, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2015. Parang may ganong treatment sa inyo. How does that... Siyempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Ang tinutukoy niyang pagdinig noong 2015 ay ang pag-usisa ng Senado sa pangunguna ni Cayetano rin sa umano'y pagiging overpriced ng Makati City Hall Parking Building 2. Ang kontraktor ng proyektong iyon na Hillmarks Construction Corporation ay siya ring kontraktor ngayon ng new Senate building. Samantala, inamin ng DPWH na hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang buong new Senate building na mahigit 800 araw ng delayed. Yung mga delays na pong yun ay dahil po sa mga variations. Yes, may sinabi. From the time Senator Escudero and myself took over, may delay ba tayo? May hininto ba kami na cause delay? Wala pa pong delay yung project. Lumabas din sa pagdinig na aabutin ng halos 700 million pesos ang variation orders o yung mga pagbabago sa Phase 1 at Phase 2 ng new Senate building.
Ang design fee na 258 million pesos noong una, lumobo na sa nasa 430 million dahil sa mga revision. Hindi pala kasi nag-usap ang Senado at ang designer bago inilabas ang detailed architectural and engineering design. Sa mga susunod na pagdinig, ipapatawag naman daw ng komite ang contractor at Senate coordinating team para ipaliwanag ang mga gastusin sa new Senate building. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga magulang at estudyante, naku, ihanda ninyong inyong bulsa para sa palapit na pasukan. Ilang gamit pang eskwela kasi nagmahal ayon sa DTI. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kabilang sa dapat paghandaan ang dagdag budget para sa halos 30 school supply items na may taas presyo, bagamat mas marami ang mga items na nagmura ayon sa Trade Department. Batay sa inilabas itong price guide, nasa mahigit 11 pesos ang pinakamurang notebook. Halos 10 pesos naman ang pinakamurang pad paper para sa grade 1 to 4, habang halos 14 pesos para sa intermediate pad. Notebook man o pad paper, dapat may nakalagay na bilang ng pahina. Makakabili naman ng lapis sa halagang 11 pesos, habang 3 pesos ang pinakamurang ballpen. 12 pesos naman ang pinakamurang kahon ng crayons. Sa ilang tindahan sa Divisoria, wala pa naman daw paggalaw sa presyo ng school supplies, pero may diskarte ang mga mamimili para makatipid. Nagka-canvas po muna. Opo, yung pinakamura lang. Kasi meron pa po silang ibang mga school supplies sa bahay. So yung binibili ko lang yung mga wala na, ganun, para medyo makatipid. Sa ngayon pa lang mamili na sila kasi ibig sabihin may mga stock pa silang mabibili tsaka hindi pa masyadong pasukan. Paalala ng DTI, i-check ang label ng school supplies na dapat ay may pangalan at address ng manufacturer o importer. Iba-iba naman yan, makakompare nila yung prices. So may choice sila to go for the lower price or lowest price. Para sa mga nais ma-access ang price guide, naka-upload ito sa DTI website. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Kinumpiska ng Bureau of Customs ang 4 na yating ginamit umano sa pagbiyahe ng drogang nasamsam sa Alitagtag, Batangas nitong Abril. Napag-alaman ding banyaga ang may-ari ng mga yate pero inaalam pa kung may kinalaman siya sa mga kontrabando. Nakatutok si Oscar Oida. Aabot sa 4 na yate ang kinumpiska ng Bureau of Customs matapos umano nilang mapag-alaman na ginamit ang mga ito sa pagbiyahe ng 1.4 tonelada ng shabu papasok ng Batangas. Ang mga drogang ito ang naharang sa bayan ng Alitagtag nitong Abril. Yung intelligence group namin, siya enforcement group namin is in receipt of information na identified through our investigation and backtracking of the incident that transpired nung na-apprehend tong mga illegal drugs na to. Itong 4 na yating to ang nagamit para i-smuggle yung mga illegal na droga na yun papasok dito sa ating bansa. Ang 4 na yate ay pagmamay-ari umano ng isang foreign national. Nais alamin ng BOC kung may koneksyon ba ito sa mga nasabat na kontrabando. Papatawag namin at iimbestigahan namin kung anong participation niya dito sa pagtatransport nitong mga illegal na droga na to. Nais din daw matukoy ng BOC sa isinasagawa nilang investigasyon kung paano na ipapasok sa bansa ang mga kontrabando. May modus operandi kasi na yung mga barkong merong laman na mga illegal items tulad ng droga, inilalapag nila to sa mga isla na medyo malayo sa ating shorelines pero part pa rin ng Philippine territorial waters. They use smaller vessels like yachts. Ita-turn over ang mga nasabing yate sa Port of Manila Auction and Cargo Disposal. Alinsunod sa seizure and forfeiture proceedings ng Customs Administrative Order No. 10/2020. Ang mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa Alitagtag, Batangas ay kasama sa mga sinunog na droga ng PIDEA nitong June 6. Ayon kay PIDEA spokesperson at Chief PIO Derek Carion, dahil napresenta na sa korte, hindi na gagamiting ebidensya ang bilyon-bilyong pisong halaga ng droga. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nakabalik na sa bansa ang lahat ng mga tripulanting Pinoy na sakay ng MV Transworld Navigator na kinubkob ng grupong Houthi.
ligtas na nakauwi ang huling batch na binubuo ng 22 seafarers. Sinalubong sila ng mga tauhan ng gobyerno at isinailalim sila sa debriefing. Nakatanggap din sila ng tulong. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang kanilang pamilyang nag-abang sa kanilang ligtas na pag-uwi. Noong linggo, dumating ang unang batch na may 5 tripulante. Hunyo ng kubkubin ng grupong Houthi ang MV Transworld Navigator sa Red Sea. The wait is almost over dahil ilang minuto na lang ay makikilala na natin ang character ni K-Opa Kim Jisoo sa Black Rider. Pero bago yan, may pasilip muna sa kulit side ni Jisoo sa behind the scenes ng action series. Panoorin sa chika ni Nelson Canlas. Ang pagiging astig niya sa mga pinagbidahang K-drama. Pull the trigger. Dinala na ng Korean actor na si Kim Jisoo sa Philippine TV. You don't know me enough. Don't test my patience. Mapapanood na kasi ang karakter niyang si Adrian Park ngayong gabi sa Black Rider. Do not touch her. If you touch her, I will kill you. Kung sa series, seryoso siya at palaban bilang isang Phil-Korean assassin. Kabaliktaran naman off-cam si Jisoo sa maraming kulitan moments with the production team. This one will be a foggy shot. Can you demonstrate it? This one, like this. Like that? Foggy shot. Really? She's really guapo. Oh. At marunong ding magpakilig. Ang ganda mo. My dog is going to... In between takes, aliw na aliw din si Jisoo sa story time ni Black Rider director Romel Penesa tungkol sa kanyang alagang aso. He sees some, he sees some bad guys going into my house. He just look at them. My dog just look at them. Welcome. Yeah. Caught on cam din ang pagsiselfie nila ng co-star na si Yassi Pressman na gumaganap as Bane or recently Vanessa. Yeah. Love it. Love it. Very professional. Magaling din po talagang mag-English kaya nakakaintindihan din po kami. Tinuturuan po namin ng Tagalog. Mabait, very friendly. Yun. Iba sa character na pinoportray po niya. Sa GMA Integrated News Interviews, proud na ikinwento sa akin ng K-drama actor ang naranasang Filipino hospitality sa taping ng serye. In Korea, we greet everyone at the start and end of the shoot, like 안녕하세요, and when you're done, 수고하셨습니다, like this. But here in the Philippines, it's kind of different because it's more casual. Like we say just hello, and when we finish, thank you. So I was like just hello, thank you, like this, yeah. And the Filipino actors and crew members were always welcoming to me, so it made me feel right away just at home from day one. What made you accept the offer to work here in the Philippines? I heard that Black Rider is really great show, and so when I got the opportunity, I took it right away. Very thankful to GMA for this offer. How is this different from the roles that you've done in the past? Maybe this time you can see me act while speaking in English, and I'm doing more action scenes. Dagdag ito sa mga dating ng roles, including his favorite, ang 14th Prince na si Wang Ju sa K-dramang Scarlet Heart Rio at ang role na Yoon Tae-oh sa My First My Love. We have watched you as a prince, as a police, as a student. Any role specifically that you want to try and explore in the future? More like challenging roles. Someone like my role in Black Rider as Adrian Park. And actually, I aspire to have a role similar to John Wick. Wow. Yeah. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.